Magandang araw po sa lahat! Narito na naman tayo sa kwentong may aral ngayong araw. Ang pamagat ng kwento ay Ang Pagbabago ni Juan Tamad. Sa isang maliit na baryo na napapalibutan ng palayan at mga puno ng mangga, nakatira ang isang binata na ang pangalan ay Juan. Kilala siya ng lahat bilang Juan Tamad. Hindi dahil iyon ang tunay niyang apelyido, kundi dahil iyon ang ugali niya. Araw-araw ay makikita si Juan na nakahiga sa ilalim ng punong mangga, naghihintay na may mahulog na prutas upang kainin. Habang ang ibang kabataan sa baryo ay tumutulong sa kanilang mga magulang sa bukid o sa bahay, si Juan naman ay naglilibang lamang. Minsan ay natutulog, minsan ay nagmamasid sa ulap, at madalas ay walang ginagawa. Isang araw, sinabi ng kanyang ina, "Juan, anak, tumulong ka naman sa pagdidilig ng aming gulayan. Malapit na ang tag-init at kailangan ng mga halaman ng tubig." Ngunit si Juan ay umunat lamang at nagsabi, "Mamaya na po, Nay. Pagod pa po ako." "Pagod ka? Wala ka namang ginagawa," sagot ng kanyang ina habang napapailing. Lumipas ang maraming araw at walang nagbago kay Juan. Sanay na ang mga tao sa baryo na makita siyang walang ginagawa. May mga batang tumatawa sa kanya at sinasabing, "Huwag kang tutulad kay Juan Tamad." Isang hapon, habang nakahiga si Juan sa ilalim ng mangga, dumaan ang isang matandang lalaki na may dalang Biblia. Siya ay isang guro na nagtuturo ng salita ng Diyos sa kanilang baryo. Tinignan niya si Juan at ngumiti. "Bakit ka nakahiga rito, iho?" tanong ng matanda. "Saglit lang po akong nagpapahinga," sagot ni Juan. "Gaano ka nakatagal nagpapahinga?" tanong muli ng matanda. Napakamot si Juan sa ulo. "Medyo matagal na rin po." Umupo ang matanda sa tabi niya at nagbukas ng Biblia. "Iho," sabi niya, "may talata sa Biblia tungkol sa pagiging tamad." Nagtaka si Juan. "Talaga po?" Tumanggo ang matanda at binasa ang Kawikaan 6, versikulo 6. "Masdan ang langgam, ikaw na tamad. Pagmasdan mo ang kanyang mga lakad at ikaw ay magpakapantas." Ipinaliwanag ng matanda, "Ang langgam ay maliit, ngunit masipag. Hindi siya inuutusan pero naghahanda siya para sa kinabukasan." Tahimik na nakinig si Juan. Nagpatuloy ang matanda. "Kung ang tao ay tamad, mahihirapan siya sa buhay. Ngunit kung siya ay masipag at nagtitiwala sa Diyos, pagpapalain siya." Pagkatapos ay tumayo ang matanda at nagsabi, "Pag-isipan mo ang sinabi ko." Umalis ang matanda at naiwan si Juan na nag-iisip. Kinabukasan, nagising si Juan ng maaga. Narinig niya ang kanyang ina na nagbubuntong hininga habang nagbubuhat ng tubig mula sa poso. Naalala niya ang sinabi ng matanda at ang talata tungkol sa langgam. Lumapit siya sa kanyang ina at nagsabi, "Nay, ako na po ang magbubuhat ng tubig." Nagulat ang kanyang ina. "Ikaw ba talaga yan, Juan?" Ngumiti si Juan. "Opo, Nay. Gusto ko pong magbago." Simula noon, nagsimula si Juan na tumulong sa kanilang bahay. Nagdidilig siya ng halaman, nagwawalis ng bakuran, at minsan ay tumutulong sa bukid. Hindi naging madali para sa kanya ang pagbabago. Minsan ay tinatamad pa rin siya, ngunit tuwing maaalala niya ang talata sa Biblia, pinipilit niyang bumangon at gawin ang tama. Isang araw, dumaan muli ang matandang guro. Nakita niya si Juan na nagdidilig ng gulayan. "Juan, ikaw ba yan?" tanong niya. "Opo, sir," sagot ni Juan habang nakangiti. "Sinusubukan ko pong sundan ang sinabi ninyo." Masayang tumanggo ang matanda. "Napakabuti niyan. Tandaan mo, ang pagbabago ay nagsisimula sa puso." Habang lumilipas ang mga buwan, napansin ng buong baryo ang pagbabago ni Juan. Hindi na siya tinawag na Juan Tamad. Sa halip, sinasabi nilang, si Juan, siya na ngayon ang isa sa pinakamasipag sa baryo. Naging inspirasyon siya sa ibang kabataan.
Minsan ay sinasabi niya sa kanila ang talata na nagbago ang kanyang buhay. Masdan ang langgam, ikaw na tamad. At idinadagdag niya, kung kaya ng maliit na langgam na maging masipag, kaya rin natin. Natuto rin si Juan na manalangin at magpasalamat sa Diyos sa bawat araw. Isang gabi, habang nakaupo sila sa labas ng kanilang bahay, sinabi ng kanyang ina, "Anak, ipinagmamalaki kita." Napangiti si Juan. "Salamat po, Nay. Kung hindi dahil sa Diyos at sa mga taong gumabay sa akin, baka tamad pa rin ako hanggang ngayon." Tingala siya sa langit at tahimik na nagpasalamat. Mula noon, hindi na siya nakilala na bilang Juan Tamad, kundi bilang Juan Masipag, isang binatang nagbago dahil sa salita ng Diyos. Aral ng kwento? Ang katamaran ay nagdudulot ng kahirapan, ngunit ang sipag at pagsunod sa aral ng Diyos ay nagdudulot ng pagpapala. Kahit sino ay maaaring magbago kung bubuksan niya ang kanyang puso sa salita ng Diyos. Iyan po ang kwento natin ngayong araw. Sana ay nakapulutan ninyo ng aral ito. Kung gusto ninyo iyo, paki-like, share at mag-subscribe sa ating channel para sa marami pang kwento tulad nito. Maraming salamat po.